Diyos! Ito tata. So wala pong record na may nalason sa inyo sa tribo? Wala. Wala naman po. Talagang ito ay pagkain talaga na nakasanayan nyo. Ito yung nakakalasa na nami. Pero yung isa, Ito na yon, itong may tinik. oo yan. Yung isa, hindi yung nakakalason. Okay na oh. Yun. Uy. Kaisa na oh. Woo. Tinamaan nga. Kala ko ano pa yung ugat. Oh, meron na naman. Dasik ang lupa dito. Ito kap oh, malambot lang dito kap. Ayos. Malalaki. Pero masarap yan pagkaya na naluto. Yeah. Oo, masarap to pag naluto na. Ang Laki. kasarapan ng lami. Ganitong buwan na Ganito, mga Marso. Marso na. Lambot lang oh. Tanil ito. Hindi man tinuloy. Dami. Lalaki pa. Oo. Gulpi mga kabaldo. Naghiwalay na sa niya, bagin. Lalaki. Yeah. Ito lang malaking kunin natin. Ito malaki. Dalawang puno lang ito mga kawild, pero sobra-sobra na. Kunin ko lang itong malaking ito. Itong isang puno lang na ito. Oh. Ganito po kap ang katamtaman na haba ng niya, bagin. Oo. Para kunin na yung laman. Kapag maiksi pa po, yun ang nakalason. Oo, parang katulad nito. Ganito, mga ganito parang daw mga kabaldo. Tapos pag nahangin Ito? pag nahangin Natayon-tayon. nataon yung yan ang nakakalasing. Kaya nalaman niyo po, nasubukan niyo. At subukan na namin yan. Ito lang, dalawang ito. Yun. Ayos nito. Wah, laki. Tatlo pala yun. Talagang pinagpala tayo mga kabail. Dami. Ayos na yan. Oo. Parang hindi kasi sa sako. Labit yung iba. Kung matanim po nito, anong tatanim nito? Yung ganito. Yung ganitong laman. Naman. Oo. Ibabaon mo lang sa lupa. Manoy. At ilagay ko man tong iba. Oh. Naroon na. Bakit ka puro puro bagin, walang dahon? Bata pa yan. Kaya mapapansin mo po yung mga dulo niya, no? Halos wala pang dahon. Pero nagkakadahon niya. Oo, nakakadahon yan. Pag may dahon na ka, pwede pang hukayin yun. Pag mayroon na siyang dahon, ganito na siya, nagkakaroon na siya ng butas-butas na ganyan. Bulok-bulok na. Oo. Para din siyang kamuti. Sakit ba ng kamuti pagka maedad ng laman. Ganito na rin. Hindi na masarap. Hindi na. Ito ang kasarapan. Tama yung laman niya, oh. Wala kang makita ng Malinis malinis siya.
Dami kap. Yeah, mabigat din. May ano din, may benching ko. Benching ko pa. Lampas ko pala sa estimate ko. Parang ang sarap isaing. Totoo kaya yung kap, yung kwento na yon na maraming hapon ang namatay dyan dahil sa namo. Siguro ko totoo yun at ano, kinukwento ng mga matatanda noon. Inabot ko yung lolo ko. Kahit yung Kinukwento ulo namin, rin yun kwento eh. rin ng ganun eh. Hindi alam ng hapon kung Ano gawin? anong klaseng pagkain ito. While yung katas niyan may content ng cyanide. Mataas ang volume ng cyanide. Yung kinikwento mo kap kaninang nalasing kayo, anong gamot nyo? Diyan. Ay ano yun, nagkain kami ng ano yun, ang asukal. Nagkain kami alas 9 ng umaga. Nagising kami ano na, nadilim-dilim na. Ang tagal yung tulog ano? Oo, Asuka lang pala. 24 oras kap sa babad sa asin? ano lang 12 oras. 12 oras lang. Pagkababad sa asin, pipigaan. Pagkababad sa asin, ilalagay sa sako, tapos ibababad sa tubig. Tubig naman. Oo. Para matanggal yung ano, yung katas niya. May napanood ako kap ng mga video sa ibang bansa sa Amazon. Para bagang katawan ng buri. Yung pinakang gitnaan noon, dinudurog nila, pinipiga yung katas noon. Parang harina. Oo. Yung ano, yung kawong. Yan. Ganun din pala yun. Ganyan din. Yung katawan noon. Oo. Nasubo kayo nung magawa noon. O yung mga unang ninuno. Marami lang proseso yun. Dahil proseso. Ganun yung napanood namin na eh. Kaong pala, ganun din. Ganun din yan. Parang ginagalpong yung laman. Oo. Tapos pinipiga. Pinipiga. O yung mga tribo sa Amazon River, ang grabe rin ang survival sa kabundukan. Oo. Yung mga tabagong dito. Ito bagong po yan. Ito. Ay, Rachel! Doon ama! Ang kitaglablabag, Rachel! Silent ka! Oh, dinalitong ko. Yung palinta ko, mamate. Ano mo lang yan? Mga kawal, no? Parang naghihiwa tayo ng yatos. Sprinkles. Medyo maproseso. Pero libreng pagkain sa kagubatan. Anong ibang luto kaya, Efren, sa namo, bukod sa ginataan na may asin? Pwede rin sa asukal. Pwede rin sa asukal. Pwede din sa asukal. Pero paborito ko ito, babalot mo sa anahaw. Anahaw. O parang pinapa. Parang pinuso. Tawag namin sa ganyan ay binungo. Binungo. Pero may gata. Wala. Wala. Ito lang talaga. Namulan talaga.
kawil, oh. Parang ang sarap. Ang lalapat ng hiwa. Pero mataas pala ang content ng cyanide nito. Yun ang dahilan kung bakit nakakahilo. Pero simple lang naman ang gamot, sabi nila. Pag nahilo ka, kumain ka lang ng asukal. Yun lang daw ang gamot. Pero siyempre, pag kinain mo ito ng hilaw, ayun ang hindi kaya ng asukal. Hospital yung kuya, pero ano? Pag kinain mo ito ng hilaw, ayan pala yun yung ano, Pringles. Yukaan ka. Bangka. Matiga na tayo. Malambot na yung iba. Gawa ng asin. Siya nga, oh, lambot, Nade. lambot na agad. Tamo. Oo. Lambot na, no? At 12 oras lang ito sa asin. Ang kawil, oh. Ayan ang sabaw niya, oh. Pag nilagyan palitada ng asin, ang bilis siyang magkatas. Mamaya magdamag, apo ang sabaw niyan dyan. Ayan mga kawal, oh. Nagagatas na siya, oh. Tingnan natin kung ano nang nangyari. Pag nag-usap Ah. 18 hours na po yan, nakababad. 18 hours. Parang malambot na, no? Lambot na, oh. Oh, lambot na nga, oh. Pwede nang kainin yan, di ba? Oh, ito na mga Di ba? kawal, oh. Yung sabaw niya, oh. Lumabas ang sabaw Oo. Sa atin. Ito yung, Pwede nang buksan mo nit. Pwede naman po. ito yung toxic niya talaga. Pwede daw natin. Lambot na nga. Oo. Parang lambot. Oh, lambot ng mga kawil, oh. Oo. Talaga palang maganda yung proseso nila na may asin. Oo. Pero ano talaga, natokyan nila yung proseso para mas mabilis sa asin muna. Hanggat maaari, 24 hours. Ano. Pero sabi ni Kap kahapon, ano lang, 12 hours. Ngayon, inabot tayo mga kawil ng 18 hours. Pero pansin nyo, ang lambot na, oh. Tapos, pagbabad naman sa tubig, isang araw. Oh, nakatipid mga kawil ng isang araw. Nakatipid ng isang araw kumpara sa proseso ng mga unat. Oh, sa tingin ko, mas mabisa mga kawil yung proseso nila. Kasi, ano, lambot na. Direktang lumabas yung katas. Oh, ano. Kaya siguro mga 70% ng ano nito, ano, nakakalasong part, nandito na sa sabaw. Yan. Kaya 30% na lang yung tatanggalin natin sa tubig. Pero kung hindi nyo masundan mga kawal yung proseso nito, huwag yung subukan magluto. Kasi ang luto talagang ano to, nakakalason. Kasi dati nung bata pa kami, mga edad ko noon ay grade 1, grade 2. Doon kami noon sa Albay. May panahon noon na wala talaga kaming bigas kasi yung danawa namin hindi sapat yung ani para sa susunod na anihan. Kaya yung panahon wala kaming bigas Uula. at may namo, ayan, nagpo-proseso ng namo yung aming tatay. Kaya pag panahong krisis, hirap sa bigas at may namo kayo dyan, sundan nyo lang mga kawal yung proseso. Ano? Dami. Ado, naglango-lango, dinaha. Yung nakapitalita. Talaga parang maraming linta dito, ayan, oh. Hindi sila nalalason. Parang gusto nga nilang kapitan ay. Gusto nilang kapitan. Pagka may sugat ka mga kawal na hindi gumagaling, pagkapitan mo na sa linta, Gamot. sinisipsil kasi nila yung mga patay na sil na dugo. Ikaw mo rin tiradal ko. Nadayo nakasaklag. Udag, alimad. So, mga kawal ang palatandaan ng tribo kapag malapit ang Ang nagkukulo mo po. ang sisimula ng mamulaklak yung Ulang da. puno ng dapdap. Napaganda ng bulaklak nila, oh. Kailam ko. Wala tayong magag. Ito pala kain sa buhay mo natin. Lambot boy. Ang nami ugadong ay pataglo ng chemical na nakakalason. Gaya ng chemical na glycerin o alkaloid toxin. O yung isa pang chemical na taglang ito ay yung tinatawag na saponis at iba pang compound na maaari magdulot ng pagsusuka,
matinding pagkahilo. Pag naproseso ito ng tama, napakasarap itong pagkain. At pwede mo itong stock ng maraming buwan o taon kapag ito ay napatuyo na sa araw. Hindi tulad ng ibang root crop na kinakain ng daga o iba pang mga nangangain, unggoy, baboy ramo o ano pa. Kasi ang namo ay talagang hindi safe kainin kapag direkta mo itong kakainin. Nangailangan ito ng mayroon sa proseso para maging ligtas kainin. Kung mayroon pa parang gatas na yan, kailangan hugasan pa yan. So hanggat hindi siya lumilinaw, hugas lang ng hugas. Hugas lang ng hugas. So talagang kailangan siya ng maraming tubig. Kasama lang. Natuto kang para gawa ng ganito na pagkain. Yan sa panahon ng kahirapan, kahit saan hindi tayo nagugutom. Oo. Para dito itong Maring kanin. kanin. Ito na, maraming pagkain sa gubat na matagal ng bahagi ng kanilang kultura. Pero tayo, we have no idea. At yan ang tutuklasin natin ngayon. Mga pagkain na hindi natin lubos sa kalain. Kinakain pala nila. At masarap. Samahan niyo po kami mga kawel. Pwede rin po sa kawayan to, ate. Oo. Pwede pala. Gubat. Yung ikutunan natin sa simpleng mamamaraan ng tray. Binongo. Binongo. Yan, masarap yan. Para makasurvive dito sa bundok. Parang ang sarap ito mga kawel. Sarap nito. Dagdagan pa natin Yung yan. aroma ng dahon ng anahaw. Pwede ka magluto dito ng sinabawan. Tapos yung kawayan, pwede ka rin magluto ng sinabawan dyan. Kaya kami kahit sa gubat, hindi kami magugutom. Kita na yun mga kawail. Kahit sinabawan daw, pwedeng lutuin dito sa dahon ng anahaw. Minsan gagawa tayo ng video kung paano sila nagluluto ng karne sa dahon ng anahaw. Kaunting bagang nga lang talaga, no? Kaya balibaliktad lang yun para hindi agad masunog yung anahaw. Oo. Pero ibig sabihin ka, bago man yan masunog yung luto na yung loob. Mahina lang talaga. Ito yung nagsisilbing niya, takip. Takip. Oo. Ipasilok mo. Parang pudil. Basilok pala ito. Pudil. Pangkalok. Hindi gagawa na siguro na dito. May tutong na nga, oh. Dilaw na dilaw. Luto na talaga ng kap. Sarap yan. Pinitik mo na, Kap. Pwede na. Nabango daw yan. Sarap. May ibang aroma. Wow. Maligat Nagliyak mo naglagyan. Ito naman ay yung kawali. Tikman nyo ito.
Maligat pala. Kahit medyo durog-durog na siya. Yan. Yung hindi mahilig sa may tamis. Yung ano, yung ulahaw. Yung ate Monet nga, may kanin pa. Yung pang ulam. Masarap yung naglangis-langis, ano? Ano yung Rog? Anong lasa? Sarap. Ayun. Ubusin natin yung mga namo dyan, ano? Parang tsurang Kawal, lasa. maraming hapon na pinahirapan ito. Nung panahon na tinutugis na sila, natatalo sila sa digmaan. Namundok sila. Masarap. Dito sa Pilipinas. Dahil dumanas sila ng matinding tagutom, alam nila kinakain yung namo. Ang problema, hindi nila alam kung paano ang proseso. Kaya inihaw lang daw ng mga hapon yung namo. Nung nakita nilang lumalabas na yung katas, kumukulo na siya, kinain nila. Ayon doon sa mga lulo namin. Marami daw mga hapon ang namatay dahil doon. Kala nila parang kamuti lang na pwede siyang ihawin. Ang lasa nito kung mga kawild, parang hindi mo pagsasawaan. Parang din siyang kanin. Ilang dekada na akong kumakain ng kanin, hanggang ngayon kanin pa rin. Okay. Tingin ko sa namo parang ganoon din. Walang daga na nangangain, walang unggoy na nangangain. Wala ring baboy ramo na nangangain ito. Ang tao lang makakain ito. Kasi kailangan siya proseso ng maina bago siya maging ligtas kainin. Makamabos natin yung mga bata. Tao mo na talit. Meron na. Kain itong naman. Tatagal kayo ito karna isang taon, pag tuyo na. Pag maganda ang pagkatuyo, matagal ito isang taon. Ayos talaga. At syempre, mabalot tayo nito. Yung mga kawain, nagbalot na si James. Ay ano, ang tawag nila nagsaron. Nagsaron. Maya, babalikan kita, ha? Ayun na. Magbalot yan si Joe. Yan. Oh, luto na. Luto. Ganda ng kulay, oh. Ganda ng kulay niya, oh. Ito na mga kawad, yung inihaw sa kawayam. Init pa. Tikman natin yan. Merong ibinibigay na kakaibang lasa at aroma yung kawayam. Katulad yung basta lang niluto siya sa kawali. Sarap. Yung ano, naglalasa rin yung kawayam. Tsaka nag-aamoy. Mas mabango siya. Pero palibasa matagal na binabad, pinigaan. Lasang-lasa mo yung pagiging harina niya. Napakaraming prosesong pinagdaanan bago maging ganito. Ito, konti lang ito. Pinluto na rin, Kap. Nabusog tayo doon mga kawild, grabe, ang bigat sa tiyan. Siyempre, lubusan tayo nagpapasalamat kay Kapitan Celso, siya po yung kapitan ng mga mari dito sa Tumbaga, Camarines Norte. Maraming salamat, Kap. Walang ano man, pero nagpapasalamat din po ako sa inyo. Gagawa ng yung mga Tradisyon. technique namin sa pagluluto. Pag kahit walang kaldero sa gubat, Naibahagi niyo. naibahagi ko po sa inyo. So yan mga kawild, kung sakaling maligaw tayo sa bundok, sa gupat, natutunan natin sa video ito kung paano magluto sa dahon ng anahaw, saka sa kawayan. Saka yung tamang proseso kung paano lulutuin yung nakakalasong nami o namo nang hindi na makalason. Maging masarap na pagkain sa panahon ng kagipitan. Hindi lang yun, binigyan tayo ni Kap ng binhi, oh. Ngailang taon po yan, Kap? Pwede na namin hukain uli. Isang taon lang. Isang taon lang. Basta tumubo yan, isang taon lang. Pwede mo na yung hukayin. Kasi ang nalaman yan, marami yan nalaman. Parang ano yan. Katulad ng hinukay natin doon sa gubat. Sa muli po, huwag kayong kakain malibang may gabay ng eksperto na marunong magproseso nito. Kasi totoo, nakakahilo, nakakapagtai, nakakapanghina, pwede makamatay pag mali yung proseso. So, Kap, may bibigay nga pala kaming kaunting regalo sa iyo. Pagpasensya mo na. Doon po namin ibibigay sa bahay mo. Kasi sa ngayon, andito tayo mga kawild sa kooperahan ni Kap Celso. Muli, maraming salamat mga kawild sa inyong patuloy na panonood.
Andi tayo mga kawild sa bahay ni Kap Silso. Tayo yung gumawa nito. Pangatlong bahay na ginawa natin simula nang tayo ay matutong mag-vlog. Ako po. Timunit. Langis na. Salamat mga kawild. Wala pa tayo. Pasensyahan nyo na. Mga kawild, si Efren, siya po pinakamaedad na dito sa tribu sa Tumbaga, Camarines Norte. Once again, maraming salamat mga kawild sa inyong panonood hanggang dito. Sinamahan nyo kami, maraming salamat. Napakarami natin natutunan tungkol sa mga kategoryang manili. Maraming salamat sa inyong comments, mga likes. At sa lahat, maraming salamat po sa mga sponsor na sumusuporta ng aming munting channel at munting Adikain. Kung bago po kayo sa aming channel, okay, subscribe niyo po. Maraming salamat.